Tapos turuan natin na maigi hanggang sila po'y matuto at sila po'y maunawaan nila ang kalooban ng Diyos sa buhay nila. Hindi mo yun pagsabihan, ipahiya mo sa harapan ng mga tao, harapan ng social media. Hindi mo yun, kasi hindi pa yun nakaunawa, lalo na sa pagbibigay. Hindi yun nakaunawa. Kailangan pa silang turuan ng turuan. Yun ang ating obligasyon, ang pagtuturo, ang pag-train sa kanila kung kailan sila makaunawa at makaintindi sa kalooban ng Diyos. Huwag mong pahiyain dahil hindi lahat lumago na sa pananampalataya. Ang iba dyan hindi pa nakaunawa at saka hindi pa talaga, batang-bata pa. Tapos galing pa yan sa sa sanlibutan, pang mundo na or worldly minded. Tingnan natin itong video mga kabransis para makuha ninyong sinasabi ko at tinutukoy ko, dahil nakakahiya itong leader na to eh. Hindi natin pangalanan kung anong church itong taong to, leader na to, pero sabihin ko being practice, hindi mo nakuha ang example natin ng ating Panginoong Hesus. Kahit membro mo pa yon, no? Kailangan ninyo mapanood po niyo ito para hindi po madamay ang ibang mga leader ng church. Hindi madamay ang ibang mga pastor. Itong pastor na to, nakakahiya. Para sa akin, ito po yung nagbigay ng sa ibang mga pastor. Nagdala ka pa ng pangalang pastor. Tingnan natin ang video. Yan mga kabransis. Makinig, Joshua. Makinig, mga magnanakaw. Makinig, Jup. Makinig, yung mga tithe lang ng tithe, walang offering. Ha? Dapat ngayon, meron na kayo. Okay? Meron kayo sacrificial. Pag hindi, malis kayo. Mapapahiya kayo. I'll make sure pahihiyain ko kayo. Okay? Hindi kayo kasama rito sa church. Ayaw ng Diyos ng mga magnanakaw. Pinapatay niya agad. Mga miyembro may trabaho, Brother Louie, huwag kayo magbibigay ng 20 pesos. May paupahan ka, sakripisyo mo. May nagtatrabaho mga anak nyo, sakripisyo kayo. Si Jemuel, Jeruel, mga trabaho na yan. Sino hindi pa nakakita doon? Sa taas. Nakita mo na, Adrian? Ang taas? Project natin. Ikaw, Arvin, nakita mo na? Arvin? Kita mo? Papahiya ka pa bago ka tatayo. Sino pa po? Sino pa hindi nakakita? Umakyat kayo. Umakyat kayo. Okay? Sino pa hindi nakakita? Kita nyo nakakahiya? Hindi kayo makatayo? Iyang hiya kayo? Bakit? Nakakahiya kayo! Miyembro ka, hindi mo alam yung project sa taas, tapos maglalaro ka dyan, tataas-taas ka dyan. Pag nagawa, anong kwenta mo? Magbigay. May sacrificial ba kayo? May sacrificial. May trabaho ka ba, Arvin? Wala? Nagkakapera ka ba? Nagkakapera ka? Wala naman eh. Okay po? Miskin na mga bata na nandito. Ipasa natin. Okay? Wala ka, boy? Hindi mo naman yan. Bisita. Pwedeng bisita, pero pwede magsakripisyo, ha? Ayos na po, nakapagbigay lahat. Bibilangin yan. Pag wala ka mamaya, markado ka bata. Ibig sabihin, wala pangalan mo dyan, pahihiyain ka. Hiya-hiya. Okay? Ricky, ayun po na. Andiyan ba? Nadadala mo na? But late ka kanina, nanundo? Yan mga kabransis, no? So yan mga kabransis, no? Napaka para kang para kang diktador, para kang hari, no? Malakas ang tama eh. Yun mga kabransis. Kaya nga nais ko na makita at yung mapanood ang video na to or vlog natin, at para po tayo'y aware, no? Dahil hindi iba't ibang uri ang pastor.
May mga pastor sa tinatawag na Jehovah Witnesses, may mga pastor sa tinatawag na di ba, kasama ba yan? Mayroon bang pastor dyan? O sa mga iba't ibang denominasyon, iba't ibang sikta, sa Baptist, sa Pentecostal Church, sa SDA, sa mga even sa kanang Catholic na mga branches na kang Mike Bilardi, pastor, marami gumagamit ng word pastor, mga born again Christian, iba't ibang klase ang born again Christian. Kami mga born again Christian, mga pastor din ang namin ginagamit na term na nag-role or nag-lead sa church. Kaya nakakahiya pag sino tong pastor hindi to kasama sa aming pong organisasyon. No? Ito po hindi ganito, hindi ganyan. Itong binabanggit na pagnakaw, yun galing yung salita na yan sa Malakay. Totoo naman yun. Hindi naman masama ikukot natin yan pag tayo po'y magtuturo. Dahil pag tayo po'y mga tauhan ng Diyos, mga anak ng Diyos, no? Talagang apektado tayo. Although sa aklat ng Malakay, ito po'y belongs to the Old Testament. At ito po'y applicable, ito po'y referado sa mga Hudiyo, sa mga Israelita, mga katauhan talaga sa Diyos. Ang sinabihan dito, katauhan talaga yun sa Diyos, mga tao, mga chosen people yun sa Diyos, ang Israel. Kaya tao talaga, mga hinirang ng Diyos ang Israel. Sila ang pinagsabihan dito na nagnakaw. Tao talaga sila, kahit nagkasala yung iba niya sa kanila, no? Talagang turing sa Diyos sa kanila, ihinirang ng Diyos the nations of Jesus, the nations of God, or bansang Israel, country of God, people of God, yun kinukonsider yung time of Old Testament. But dito sa New Testament may pagkaiba na. Hindi naman ako tutol na ikukot yung verse na yan, lalo na magtuturo tayo patungkol sa tithes and offering. Pero hindi dapat ganyan na pagtuturo mo na ipahihiya mo yung tao sa pilitan para kang hari, para kang gusto ng papatay. Nakakahiya yun. Dahil hindi yun applicable sa bagong testament, bagong tipan. Dahil dito po sa bagong tipan, ito po ay halo-halo na. Wala na pong Israelita, wala na pong Hudiyo, wala na pong Gresyanon, kundi wala na pong Hintil, kundi lahat ay isa diyan kay Kristo. So ibig sabihin halo-halo na. May mga Hintil na, mga Hintil karamihan. No, tapos tayo naman mga Hintil naman talaga. Ikaw Pilipino ka man din, ikaw pastor. Pero nga Pilipino tayo, mga Hintil tayo. So tayo talaga ginagrasyahan ng Panginoon. So iba talaga ang may pagkakaiba talaga ang bagong tipan, dahil halo-halo tayo dito. May bagong na-convert, may hindi pa nakaunawa patungkol sa tithes and offering. Hindi mo ganyan din na pahiya mo, pagalitan mo sa social media o sa kongregasyon mo. Tapos ngalngal yung bunganga mo, tapos wala ka namang pinapatunayan dyan na passage of the scripture. Yun lang magnakaw. Magturo ka sa Biblia, magturo ka kung anong sinasabi sa Panginoon para hindi yung ma-deceive yung mga tao. Talagang iwanan ka sa mga membro mo dyan eh. Nahirapan nga tayo mag-convert sa mga unbelievers, yung mga religious minded. Nahirapan nga tayo na mag-convince sa kanila na dalhin sa totoong pagtuturo, totoong aral ng Diyos. Tapos ganyanin mo, nakakahiya ka sa mga pastor. Ganyanin mo ang turing mo sa mga tao. Madamay ang mga ibang mga sikta kongregasyon na nagngangalang pastor. Ganyanin mo yung mga hindi ganyan ang turo. Anong sabi ng Biblia? Ito po ang patunay. Talagang Biblia talaga. Tingnan natin sa 2 Corinthians 9:7. Ito po ang katuruan ng ating Panginoong Yesus dito sa bagong tipan, bagong New Testament. No? We don't found here thieves of offering and tithes. Ang Panginoon, tinuturuan na tayo na kusa. Kasi hindi masaya ang Diyos pag magbigay kang pilitan, coercion. Ang sabi dito, 9:7. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver.
Mahal ng Diyos yung mga nagbibigay na kusa, yung mga masayang nagbigay. Paano yung masaya na pinagsabihan mo, minimension mo yung pangalan, pinapahiya mo, pinapangalanan mo magnanakaw? Hindi mo na unawaan eh. Pag sino kayang nag-appoint mo yan na mapastor ka? Oh. Yun ang sabi, yun ang katuruan ng mga apostol galing sa ating Panginoong Hesus yun. No? Pag magbigay, not grudgingly or of necessity. Hindi na tayo po'y ipilitin. Pag magbigay, hindi po na tayo po'y parang ayaw. Kasi ang tiningnan ng Panginoon, tiningnan ng Diyos, yung mga kusang magbigay, masayang magbigay. Pag hindi ka masaya, huwag na. Hindi ka pa nakaunawa. Antayin mong maunawaan mo talaga completely ang mga aral ng Diyos. Oh. Anong sabi dito sa First Peter? Tandaanin yung mga nag-handle ng mga church. First Peter chapter 5. Tingnan niyo, makinig kayo na maigi. Oh, First Peter chapter 5 to verse 5 to 3. Feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly, not for filthy lucre, but of a ready mind, neither as being lords over God's heritage, but being ensamples to the flock. Yun ang sabi mga kabratsis. Napagkalinaw, very evident. The words of God gave instruction to every head of the church, leader of the church. Feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly, not for filthy lucre. Tandaan ninyo, mga kabratsis. Napakalinaw. Very effective verse to change the attitude of some leader of the church. Sabi dito sa Tagalog, pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo, na magsigamit kayo ng pagpupuno na hindi sa pilitan kundi may kasayahan, na ayon sa kalooban ng Diyos, ni hindi dahil sa mahalay na nakapakinabangan kundi sa handang pag-iisip, ni hindi ni naman ang gaya ng kayo'y may Panginoon sa pinangangasiwang ipinagtanggubilin sa inyo, kundi kayo'y maging mga uliran ng kawan. Maging uliran sana ng kawan ang kayong mga namumuno. No? Feed the flocks. Pakainin mo yung kawan. Yun ang advice ng Apostol Pedro. Ito po yung salita ng Diyos sa sulat ni Apostol Pedro. Yun ang napakagandang salita ng Diyos na kailangang matutunan sa bawat nangungulo. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo. Kasi nag-handle kayo ng kawan. No? Feed the flocks of God which is among you. Nag-handle ng kawan kayo na magsigamit kayo ng pagpupuno na hindi sa pilitan kundi may kasayahan, na ayon sa kalooban ng Diyos, ni hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan kundi sa handang pag-iisip. Hindi din naman ang gaya ng kayo'y may pagkapanginoon sa pinangangasiwaang ipinagtagubilin sa inyo, kundi kayo'y maging mga uliran ng kawan. Dapat sana examples to the flock, being examples to the flock, uliran sana ng kawan. Paano tayo magiging example to the flock? Ganyan ang ano natin, ang uring paghandle sa mga sa kawan. Diba? Yun ang sabi ng Diyos. At tandaan ninyo mga kabratsis, ito po siya, yung mga apostol, hindi ginawa ang ganitong ginawa ng isang pastor. Hindi. Ano ba ang matutunan natin, no? Sa mga apostol. Si Apostol Pablo, dahil siya po'y vessel for the Gentiles. Ano? Tayo po'y mga Gentiles. So, siya talaga bilang isang apostol of the Gentiles. So, si Apostol Pablo, mayroon po siyang sabi dito. Hindi naman masama na magbigay. Kaya lang, hindi yun sa pilitan. Huwag mong ipilitin.
Hindi ganyan. Dahil sundin natin kung ano nasusulat, kung ano din ang mga naganap sa panahon ng mga apostol o sa ating Panginoong Hesus. Tingnan natin mga kabratsis, si Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 8. Dito po ang sabi ni Pablo po dito, chapter 8 verse 4, praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering to the saints. And this they did, not as we hoped, but first give their own selves to the Lord, and unto us by the will of God. Yun ang sabi ng Apostol Pablo. Ito pong mga sa Church of Macedonia, the Macedonian Church, sila po'y nagbibigay at sila po'y talagang ayaw talaga magpapikil dahil kusa nila ano nila, galing talaga sa puso yun ang klaseng pangbibigay na sabi ni Apostol Paul, hindi naman sila umaasa dito at hindi sila nag-isip. Sabi ni Apostol Paul, and this they did not as we hoped, but first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. Hindi ito sila umaasa, no? Hindi sila umaasa na sila po'y bigyan. Kusa talaga yung mga Macedonian Church. Sabi po dito sa Tagalog, basahin natin mga kabratsis, no? Dito po, no? Sa 2 Corinthians 8 or dito, na lubhang ipinamamanhik sa amin ang tungkol sa biyayang ito at sa pakikisama sa pangangasiwa ng mga abuloy sa mga banal. At ito ay hindi ayon sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamagitan ng kalooban ng Diyos. Hindi sila umaasa. Hindi ito nila inaasahan, kundi ibinigay talaga nila. Sila talaga mismo. Sila talaga ang pumilit. Hindi si Pablo, hindi ang mga apostol, hindi ang mga diakono ang pilit, nagsabi na bigay kayo. Hindi. Sila mismo ang taga Macedonian Church na magbigay talaga. Ayaw magpapigil, ayaw talaga magpa-bader sa kanilang gusto na magbigay sa mga banal. Yun ang gusto mo. Hindi ito na baliktad to. Ikaw mismo ang dyan, murag para kang pinilit mo itong mga tao. Hayaan mo mga tao makaunawa at ang Diyos na ang kusang maghipo sa puso ng bawat isa. Yan mga kabransis, no? At kailangan po tayo, no, malalo na sa mga leader ng church, sorry to say, kung anong mayroon po tayo, dapat satisfied ka na. Paproject ka pa dyan, paproject ka, tapos ganyanin mo pala yung mga membro mo. Paano kayo yung tapusin matapos yung project mong naumpisahan pag mga membro mo kusa na talagang umalis dyan dahil ano yung mo sa mga membro mo. Hindi ganyan. Baguhin mo yung mo, sundin mo kung ano ang kalooban ng Diyos. Sabi po dito sa 1 Timothy 6 verse 7 mga kabransis. 1 Timothy chapter 6 verse 7. Sabi dito, for we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out, and having food and raiment, let us be therewith content. So ibig dito sa Tagalog, kasi hindi malinaw sa English, medyo sa ibang version dito, ito pong kumbaga satisfied po tayo kung what we have, or what we have, we contented or we satisfied. Tingnan natin sa Tagalog mga kabratsis. Dito po sa 1 Timothy chapter 6 verse 7. Dito, sabi po dito mga kabransis, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanglibutan at wala rin namang tayong may lalabas na anuman, ngunit kung tayo'y may pagkain at pananamit ay masisiyahan na tayo doon. Yun, parang tayo i-contented, tayo po'y satisfied na kung anong mayroon po tayo. Yun ang punto ni Apostol Pablo dito po sa sinulat po para kay Timothy, na tayo po'y masisiyahan kung mayroon po tayong pagkain, mayroon po tayong pananamit. Yun ang payo ni Apostol Pablo. Dapat na po tayo, kontento na sana tayo. Mayroon tayong pagkain, mayroon tayong maibihis, may damit po tayo, parang kontento na tayo, no? Pag ikaw po yung gumawa ng project, tapos para laruan daw, ito mo ma-mention ng isang pastor, maglaro daw. So iwan ko kung anong project nila sa ibabaw sa upstairs nila sa church nila, laruan.
Yan mga kabradges, no? So dito na lang po tayo mga kabradges, medyo nahaba-haba po tayo mga kabradges dahil po ang tinalakay natin ay kailangan po natin na ipaunawa, no? Kailangan na mayroon talagang exact elaboration of speech, elaboration or of discussion, no? Kailangan na maunawaan so that the viewers would never confused our of what we have spoken here at Tanabas channel. Okay mga kabradses, and thank you very much, no? Huwag ninyo kalimutan manalangin at dakilain niyo natin ang Diyos, purihin ang Panginoong Hesus, at itataas natin ang pangalan dakilang Diyos sa buhay natin, ang pangalan ni Jesus tagapagligtas. To God be the glory.